Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga kapatid? Nagagalak po ako na muli nagkaroon po tayo ng pagkakataon upang magkasama-sama at mag-aral muli ng salita ng ating Panginoon. Bago po natin ito simulan, tayo po muna po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, pinapasalamatan, pinapupurihan ka namin, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, sa oras na ito, Lord God, na kami po ay muli mag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Nawa po ay kayo lamang maitaas sa gawaing ito. Linisin niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon. Nawa po ay malaman po namin at matutunan po namin yung gusto niyo pong ipahayag sa amin, Lord God. Lord, kayo lamang maitaas at gabayan niyo po ako at ang bawat isa na makikinig sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon. Wala pa kami maibabalik sa iyo, kundi papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, kumusta po kayo? Magandang gabi po. Ngayon po, patuloy lang po tayong mag-aaral sa mga Bible characters na yun na rin po yung mga sinundan po nating topic. So ngayon po, isa na naman pong Bible character yung ating titingnan kung anong storya niya na paniguradong meron po tayong makukuhang aral sa buhay niya, kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay niya. Ngayon po, ang ating pong tatalakayin ay si Zacchaeus. Alam naman po natin na marami na po ang magiging familiar dito sa story niya. So, ang text po natin ay manggagaling sa Luke 19 verses 1 to 10. So, kung meron po tayong mga Bible, pwede rin po nating basahin, pero meron din po tayo dito. Sabay na lang po natin basahin at himayin kung ano po ba yung storya ni Zacchaeus. Ayan. Sabi po dito sa Luke 19 verses 1 and 2, He entered Jericho and was passing through. And behold, there was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich. So, in-highlight ko po dito yung pangalan ni Zacchaeus, yung pag-aaral, yung topic po natin ngayon, at yung chief tax collector and yung kung sino siya. So, sabi po dito, he was rich. So, yung scene po na to, si Jesus po is on his way to Jerusalem. So, nung pass by po siya sa Jericho, there was a man named Zacchaeus, and he was a chief tax collector and was rich. So, alam naman po natin ng mga panahon na yun, he was in charge in collecting taxes. So, siya po ay chief ng mga tax collector pa. So, marahil para po siyang isang manager na may mga tao pa na mga nangongolekta ng buwis. So, ganun siya. So, meron pong nagtatrabaho sa kanya. So, mataas po siyang ranggo, si Zacchaeus. And he was rich. Sabihin po, may sign of success dahil nga po among siya dun sa people na nangongolekta ng mga buwis na in that time, parang view as corrupt. So, parang mayaman po siya. So, ano po yung sumunod dito? Sabi po sa verse 3, And he was seeking to see who Jesus was. But on account of the crowd, he could not because he was small in stature. So, he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. So, nung time na to, nung dadaan na nga po ang ating Panginoong Jesus, Zacchaeus daw po ay he was seeking to see who is Jesus was. So, curious siya kung sino po ba si Jesus. So, parang yung pag-seek dito ni Zacchaeus, so despite nung mayaman siya, mataas yung ranggo niya, siguro may something sa kanya na sino ba tong Jesus na to na pinag-uusapan nila or yung pinagkakaguluhan. Siguro meron siyang, he must have felt something deep spiritually na emptiness or longing for something greater. So, parang curious who is Jesus? So, highlight din po dito yung small in stature. So, ano po ba ibig sabihin nun? Yung, dinescribe po dito siya na his physical limitation
prevented him from seeing Jesus over the crowd. Dahil marami nga pong tao at maliit lang po siya. Hinighlight po dito na kaya siya tumakbo at ahead and climbed up. So, umakyat daw po siya sa isang puno. So, dito, nung yung makikita po natin na si Zacchaeus na dahil sa curiosity niya, kung sino po ba si Jesus gusto niyang makita. At sa dami ng tao, kahit na maliit siya, nag-effort siya na yung determination niya na mag-climb up sa isang puno para lang makita si Jesus. Despite yun na isa po siyang chief tax collector. So, imaginein po natin sa ating buhay. Let's say, for example, meron tayong, principal sa school. Tapos nakita natin may isang bagay, syempre, bilang principal, kailangan karespeto ka, yung mga kilos natin is naayon sa parang maging inspirasyon or maging magandang halimbawa sa mga estudyante. So dito, kahit na mayaman siya or mataas yung rango niya or chief tax collector siya, wala siyang, hindi niya nainisip yun or hindi niya inisip na undignified siya for a wealthy man or for status. It shows that Zacchaeus' preparation and willingness to overcome obstacles to encounter Jesus. So, dito pa lang nakita na po natin yung determination ni Zacchaeus. Sumunod po, sabi po sa verse 5, "And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, 'Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today.'" So, dito, nakita po na ating Panginoong Jesus, si Zacchaeus, na umakyat sa puno. So, Jesus looked up and na-notice po niya si Zacchaeus. Ibig sabihin, nakita po niya, despite the crowd, maraming crowd, nakita niya yung his divine ability to see beyond the crowd and focus on individuals. So, sa ang dami ng tao, siguro hindi lang si Zacchaeus nakaakyat sa puno or mga elevate para lang makita siya. Pero ibig sabihin, nakita pa rin niya Zacchaeus despite nung dami ng tao. And napapansin po natin dito na Jesus called him by his name. Hindi naman walang introduction, hindi nagpakilala si Zacchaeus kung sino siya, pero tinawag niya mismo na, "Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today." So, nire-reflect dito na kilala tayo ng Panginoon. Kilala po tayo bawat isa ng ating Panginoon. So, ganun po ka-powerful siya. At sinabi po niya dito, "I must stay at your house today." Hindi lang niya basta in-acknowledge si Zacchaeus na hindi lang siya basta nag-hi o kamusta ka na, ganyan. Hindi lang niya basta pinansin si Zacchaeus, kundi in-invite niya yung sarili niya para ma-invite niya yung sarili niya dun sa bahay ni Zacchaeus. So, di ba po, napaka-humble po ng ating Panginoon na siya mismo yung gustong pumasok sa buhay ni Zacchaeus or sa buhay natin. Despite na hindi naman natin siya, di pa natin fully napapakilala yung sarili natin or undeserved tayo na bigyan niya ng pansin. So, dito pa lang pinapakita na yung grace and acceptance ng ating Panginoong Jesus sa buhay po ni Zacchaeus. So, pagpatuloy po natin. Sabi po dito sa verse 6, "So he hurried and come down and received him joyfully." So, ito po yung naging response ni Zacchaeus dun sa invitation ng ating Panginoong Jesus. So, nagkaroon po ng immediate obedience. So, hindi siya hesitant na hindi niya question yung Panginoong Jesus na bakit God, bakit ngayon na, bakit napansin ako ng Panginoon, bakit ngayon na siya pupunta sa bahay ko. Kundi ganun yung naging response niya. Urgent niya, hindi siya nag-hesitate, hindi siya nag-doubt na masaya siya na tinanggap ang imbitasyon ng ating Panginoon. So, joyfully, his response show how deeply he desired this encounter with Jesus. So, pinakita po niya dito kung gaano
kabuo yung puso ni Zacchaeus para makilala ang ating Panginoong Jesus. Then magpatuloy po tayo sa verse 7. Sabi po dito, "And when he saw it, they all grumbled and said, 'He has gone into the guest of a man who is a sinner.'" So, syempre, sa sobrang dami po nun, nakita ng Panginoong Jesus si Zacchaeus pa na alam naman po ng lahat na isang chief tax collector at noon nga po bilang singil ng buwis, isa po siyang corrupt. Kaya maraming nasabi yung mga tao na sa ating Panginoong Jesus na He has gone to be the guest of a man who is a sinner. So, maraming nagbubulungan na, bakit dyan? Di ba, makasalanan yan, ganyan. So, the crowds is grumbling. Parang, question nila ang Panginoong Jesus kasi isa siyang respected teacher na makikipag-associate sa isang hindi naman considered unworthy ng mga panahon na yun. Kasi nga po, tax collector were seen as corrupt and morally compromised. So, yung crowd's reaction, nire-reflect po ninyong self-righteousness and lack of understanding of Jesus' mission. So, hindi po nakita na naiintindihan ng marami kung ano po talaga yung mission ng ating Panginoon ng mga oras na to. Dahil, ang mission po niya is to seek sinners, to find the lost, and to save them. So, isa po dun si Zacchaeus. So, nung time na to, marami nagbubulungan ng mga crowd. Then, sa verse 8, sabi po yan, "And Zacchaeus stood and said to the Lord, 'Behold, Lord, and the half of my goods I give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I restored it fourfold.'" So, dito, nung nandun na po sila nung nakausap ni Zacchaeus ang ating Panginoong Jesus, nagkaroon ng repentance or nangako agad siya ng gagawin niyang sacrifice para po patunayan or sign ng repentance at pag-accept sa ating Panginoong Jesus. So, nagkaroon siya ng public repentance and dineclare niya yung intention niya na gusto niyang ibalik o gusto niyang patunayan na talagang mabuti siyang anak ng Diyos at showing genuine transformation. Sinabi po niya na half of my goods I give to the poor. So, meron na po agad action na gagawin siyang kabutihan dahil po nakilala niya ang ating Panginoong Jesus. So, nagkaroon na po ulit ng transformation. He promised to give half of his wealth to those in need, demonstrating generosity and a heart change by Jesus' presence. So, sa presensya ng ating Panginoong Jesus, nabago po agad ang puso ni Zacchaeus at handa po siyang ibigay ang kanyang kayamanan sa mga nangangailangan. So, nagkaroon agad ng transformation. At hindi lang yun. Sinabi pa niya na kapag nanloko siya of anyone of anything, papalitan or bibigay pa niya to ng mas higit pa or fourfold, ibig sabihin times 4 pa nung value or kung ano man po yung ginawa niyang hindi tapat dun sa isang tao. So, ganun po niya pinakita ang kabutihan ng Panginoon sa buhay niya kung paano niya kayang i-give up or i-sacrifice yung mga bagay na alam niya na nagmumula yung mga kasalanang ginagawa niya. So, sabi po sa verse 9 and 10, "And Jesus said to him, 'Today, salvation has come to this house since he also is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost.'" So, dito, dineclare po ng ating Panginoon yung salvation ni Zacchaeus. Salvation has come. Hindi po dahil sa good deeds niya sa mga ginawa niya or yung
yung ginawa niyang pagbabalik ng wealth sa mga mahirap, hindi po yun yung nagpasalba sa kanya, but because of his faith and repentance. Kaya hindi po talaga sapat na yung mga good deeds natin yung makapagpasalba sa atin, kundi ang ating Panginoong Jesus lang. Hinighlight din po dito yung mission ni Jesus, na yung purpose niya to seek and save those who are lost, spiritually distant. So, isa po dun si Zacchaeus. So, dito sa mission na to, talagang pinakita kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay ni Zacchaeus. So, marami po tayong pwede pang ma-highlight or makuhang lesson sa story po ni Zacchaeus. Isa po dun is, seeking meets being found. So, nakita po natin dito na dahil po sa curiosity ni Zacchaeus, nung hinanap niya, dun po siya nasumpungan. Di ba po napaka-ganda po na kung those who seek surely will be found. So, many people today are seeking meaning, o meron man po tayong hinahanap na purpose natin or peace in our lives, na hindi natin nare-realize na ang ultimate po nating kakulangan, kaya po natin hinahanap yun, ay ating Panginoong Jesus. So, gaya po ni Zacchaeus na nagsisik siya kung sino ba talaga ang ating Panginoong Jesus. Nag-effort siya na mag-climb sa tree para makita. So, ganun din naman po sa atin na sometimes we must step out our comfort zone, or kailangan nating i-push or yung sarili natin para pumapalapit pa tayo sa ating Panginoong Jesus. Gaya po ni Zacchaeus na wholeheartedly kinain po niya yung puno na yon, at willing po siyang i-set aside yung pride and obstacles to pursue a relationship with Jesus. Dahil nga po isa siyang tax collector, hindi na po niya inisip kung ano man po iisipin ng iba sa kanya. So, ganun din naman po sana tayo. Para po, kung meron po tayong nararamdamang emptiness sa ating buhay, sa ating season ngayon, hindi natin alam kung ano purpose natin, sana po mag-put tayo ng effort to know Jesus more. Sabi nga po dito, when we take even small steps toward God, He meets us more than halfway. Sa story po ni Zacchaeus, nakita po ni Jesus si Zacchaeus na umakyat sa puno. Di ba po, pinansin niya ito. So, Jesus is still seeking us or meeting us halfway, no matter where we are spiritually. Kahit po minsan, feeling po natin, distant po tayo, malayo po tayo sa Panginoon, or minsan nararamdaman po natin na overlook tayo, hindi po tayo karapat-dapat. He knows our name and desires a relationship with us. Patuloy pa rin po tayong hinahanap ng ating Panginoon. So, meron po tayong joy sa puso natin, di ba po, pag nahanap na natin ng Panginoon, at gayon din naman at pag nahanap niya na tayo, to be found by God. So, dito, we must seek ang ating Panginoon, mag-put po tayo ng effort. Ano po ba yung sa buhay natin na distraction or pumipigil sa atin para mag-seek pa ng to draw closer to God? So, sana po, stake natin yung small steps or para po makalabas tayo sa ating comfort zones. Ano pa po yung pwede nating matutunan sa kwento po ni Zacchaeus? So, God's grace is for everyone. So, nakita po natin na si Zacchaeus nga po ay isang outcast, dahil nga po siya isang chief tax collector, yet Jesus chose to associate with him, illustrating that God's grace is available to everyone. So, yung action po ni God ni Jesus na pansinin si Zacchaeus at i-acknowledge siya at invite sarili niya sa bahay ni Zacchaeus.
Pinapakita po dito ng ating Panginoong Jesus na huwag tayong maging self-righteous and reminding us not to judge others. Siyempre po, sa crowd nung time na yon, hindi po dapat or unworthy po si Zacchaeus para sa attention ng ating Panginoong Jesus. Yet, Jesus called him, demonstrating that grace isn't limited to those society who is good or deserving. So, kung meron man pong pagkakataon na feeling po natin, tayo nakagawa ng kasalanan, hindi na natin deserve ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang kapatawaran, ang kanyang grace, kanyang attention, ang kanyang pagmamahal. Dadating po talaga sa buhay natin yun na feeling po, ang layo-layo natin sa Panginoon. Pero, lagi po nating tatandaan na grace is not limited for those who are deserving. Grace can heal brokenness in our lives. Kung ano man po yun, relationship man po sa ating Panginoon, sa iba, sa ating sarili. Ang grasya po natin, Panginoon, nagbibigay ng kaligayahan, peace, and ability to forgive and be to forgiven. So, wala pong pinipili ang grace ng ating Panginoon kahit ano man po ang katayuan natin sa buhay, ano man pong lahi natin, ano man pong gender natin o social status. So, ito po yung nag-challenge natin na to look beyond yung appearances or extend our love and acceptance to all just like Jesus did. So, ganun din po sana tayo sa ibang tao na yung grace is not reserved to a specific group or people. So, God's grace is still extended to us. Sabi nga po dito, see others through the lens of grace, not judgment. So, sana po kung meron po tayong kakilalang tao na hindi niya kilala ang Panginoong Jesus, huwag po natin silang hayaan na mapunta sa magstay sa ganong sitwasyon ng buhay nila, hindi nila nakikilala ang Panginoong Jesus. Iparamdam natin sa kanila na may grace na available para sa lahat. Ang Panginoong Jesus ay handang nagsisik sa mga non-believer or kahit sinong tao dito sa ating mundo ay may karapatan na tumanggap ng grasya at kaligtasan ng ating Panginoon. So, kaya kung meron po tayong, kahit po sa ating sarili, wag po natin ililimit sarili natin na hindi natin deserve ang grace ng God. Kundi siya po ay isang mabuti at makaparehang Panginoon na kaya niya tayong patawarin at tanggapin. Gayun din naman tayo na humingi ng tawad at tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Ano pa po yung pwede po nating makuha dito sa story po ni Zacchaeus? Sabi po dito, true repentance lead to action. So, maalala niyo po na ang pinangako po ni Zacchaeus na ibigay ang kanyang kayamanan sa mga mahihirap. So, hindi lang basta yung ginawa ni Zacchaeus, hindi lang siya basta nag-apologize sa kanyang kasalanan, kundi yung ginagawa pa niyang mali, itatama niya na may changes agad sa buhay niya. So, nagkaroon siya ng change heart, na bago yung puso niya, naging generous siya, imbis na naging isang corrupt na tao, dahil po yun sa presence ng ating Panginoon. So, nakita po yung sincerity ng puso ni Zacchaeus. So, sana, ganun din po tayo na when we recognize yung wrongdoings sa buhay natin, sana po patuloy po nating pagsumikapin na maitama yun. Hindi lang po sa salita, maging mapakita rin po natin yun sa mga actions natin. Mapakita mo natin yung pagsisisi na hindi na po natin gagawin ulit yung kasalanang ito, may i-give up na po tayo, isa-sacrifice na po natin. Hindi lang natin basta sinasabi or ire-repent, kundi makita rin po sa behavior natin.
This reflects the biblical principle that true repentance involves a change of heart and behavior. Sabi nga po sa Acts 3 verse 19, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. So, hindi lang po sinabi ditong repent, kundi sinabi repent then turn to God. So, may action po na kailangan po natin gawin na hindi lang po natin basta i-give up or sabihin yung mga bagay na nagpapabigat sa atin, yung extra baggage natin na mga kasalanan, kundi dapat alam din po natin yung gagawin para po maitama ito. It's not about the guilt or fear, but about turning back to God with faith and love. So, ang Panginoon po ito, Jesus, handa po siya laging tanggapin tayo, open arms. At wag po natin hayaan na yung guilt at yung takot yung kumain sa atin para hindi po natin isipin po natin na undeserved tayo ng forgiveness ng ating Panginoon, kundi lumapit pa po tayo lalo sa ating Panginoon dahil siya naman po ay Diyos na mapagpatawad at noon pa man po iniligtas na po niya tayo sa kasalanan. So, wala po tayong dapat ipangamba na hindi po tayo tatanggapin ng ating Panginoong Jesus. Basta lamang po ipakita po natin na tayo nagrepent at hindi lang po sa words, and true repentance leads to action. And last po, isa pa pong point na makukuha natin is salvation is a gift, not a reward. So, yung salvation po ni Zacchaeus, hindi po niya na-earn. Zacchaeus did not earn Jesus' favor through his repentance. So, hindi naman dumating sa kanya yung salvation dahil basta lang nagrepent siya. Jesus reached out to him first. Kung maalala po natin na si Jesus mismo ang tumawag kay Zacchaeus at i-invite ang sarili niya sa buhay po ni Zacchaeus. So, ang pinapakita po dito sa gospel message na to, that salvation is a gift of grace, not something we can achieve through good deeds. So, hindi po natin to mabibili or sabihin natin, ang dami ko nang ginawang mabuti, siguro, masisave na ako, or dahil ako yung mas maraming natutulungan. So, hindi po siya basta dun sa good deeds or efforts, kundi talagang binigay na po sa atin ng Panginoon yung regalo na yun. Hindi po siya reward, kundi regalo ng salvation mula sa ating Panginoong Jesus. So, salvation is not something we can earn or deserve based on action or good deeds. Kaya, sabi nga po dito, salvation is initiated by God, not based on our efforts or good deeds. So, binigay na po sa atin yung regalo. Ang kailangan na lang po natin gawin ay tanggapin. So, di ba po, wala po tayong ginawa na di po natin kailangan maging sobrang deserving na tao para po tanggapin yung salvation, kundi regalo na po yun sa atin ng Panginoon. Once na in-accept po natin yung salvation ni Jesus, doon na po magre-reflect yung kabutihan or change ng heart sa atin. At doon na po magre-reflect yung grace niya sa ating buhay at kung paano po natin na-acknowledge at itatas ang pangalan niya. So, sana po, gaya po ni Zacchaeus, mag-respond po tayo to Jesus grace with joy. And, his salvation was the result of Jesus' grace, not his own actions. Sabi nga po sa Ephesians 2 verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So lagi po yun natin tatandaan
na regalo po yun sa atin ng Panginoon. At hindi po yun ina-earn or pinagsusumikapan para lang po maging deserving tayo, hindi binigay na po niya. Di ba po, napakabuti po ng ating Panginoon bilang niligtas po niya tayo sa ating makasalanan at kaya po niya tayong bigyan ng salvation. Kailangan na lang po natin gawin is tanggapin ito. So, napakaganda po na nalaman po natin itong storya po ni Zacchaeus kung paano po siya napansin ng ating Panginoon despite of his being a sinner. Nakita rin po natin ang effort ni Zacchaeus kung paano po niya sinik ang Panginoon out of curiosity and yung emptiness marahil sa puso niya dahil isa nga po siyang dihamak na tax collector. At kung paano pinakita ng ating Panginoon na huwag tayong tumingin sa iba through judgment, kundi with grace and compassion. Ganyan din naman po yung true repentance lead to action. So sana po, gaya po ni Zacchaeus, may mga pagkakataon sa buhay po natin na may mga nagagawa tayong mali. Hihingi po natin ng tawad sa Panginoon at gawin po natin to na mag-reflect sa ating behavior at actions. So, yun lamang po. Nawa po, marami po tayong natutunan. Ako rin po personally, habang ginagawa ko po tong message, naramdaman ko lalo ang kabutihan po ng ating Panginoon na kahit po paminsan naisip po natin na undeserved tayo ng grace niya or may mga pagkakataon na hindi po natin pinapakita yung true repentance na sinasabi lang po natin, bago na tayo pero hindi naman natin ginagawa. So, maging lesson po sa atin lahat yung story po ni Zacchaeus kung paano po na-change ang heart niya. Kaya kung meron po dito na gusto pa pong i-seek ang ating Panginoon, ipag-pray po natin na makalabas po tayo sa ating comfort zone at i-conquer po natin yung mga obstacles at distractions para po lalo pa po nating makilala ang ating Panginoon. Yun lamang po. Sige po, bago po tayo magtapos, tayo po muna po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon para matutunan po ang gusto niyo pong ipahayag sa amin, Lord. Lord, maraming salamat dahil muli pinaalala niyo po sa amin na kayo po ang Diyos na mapagpatawad, kayo po ang Diyos na nagligtas po sa amin, Panginoon, ang Diyos na mapagmahal na lagi po kaming hinahanap or sinisik, lalo na po sa mga pagkakataon kami po ay napapalayo sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na malinis po ang aming puso't isipan, Panginoon, at patuloy po namin kayong maitaas, Panginoon, sa buhay po namin, Lord God. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng lakas para po lalo pong tumibay ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po ang bawat isa na nakikinig, Panginoon. Hindi ko po alam ano po ang dalangin ng bawat isa, ano man po ang pangangailangan nila. Pero Lord, kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakilala niyo po ang mga puso at buhay po namin, Panginoon. Alam ko po na kayo po ang tutugon sa aming mga pangangailangan at panalangin, Panginoon, ng aming mga desire, Lord God. Alam po namin na kayo lamang po ang tunay na makapagbibigay sa amin ng joy and peace, Lord God. Lord, tinataas ko rin po ang aming church, ang members, ang mga pastors, leaders po ng Jesus the True Lord Church, Lord God. Patuloy niyo po silang gamitin, patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, at marami pa pong maabot ang
ang iyong mga salita, Panginoon. Gamitin niyo po kami para po marami pa pong makakilala sa iyo, Lord God. Lord, muli, maraming salamat po sa kapatawaran at sa biyaya ng salvation, Panginoon. Maraming salamat po sa sakripisyo niyo po sa buhay namin. Tulungan niyo po kami na lagi po itong maalala para po kami ay magpatuloy sa mundong ito na may kagalakan at peace na alam po namin na kami po ay niligtas niyo, Lord God. Lord, muli, kayo lamang po ang itataas namin sa buhay namin, Panginoon. Wala po kaming maibabalik sa iyo, kundi papurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong oras, sa pakikinig po. Nawa po ay marami po tayong natutunan at pwede po nating i-share ito pong Facebook page natin para po marami pa po tayong maabot ng mga non-believer. Muli, magkita-kita po muli tayo sa ating mga susunod na online and Sunday service. Maraming salamat po. Magandang gabi po and God bless.